Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei kumpirmadong nasawi sa pag-atake. Ilang major airports sa Middle East napinsala ng retaliatory strikes ng Iran. 3 katao natagpo ang patay matapos pagbabarilin sa Nueva Ecija. Isang Chinese at 8 iba pa timbog sa illegal mining site sa Negros Occidental. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Iranian State Television nitong linggo ang pagkamatay ng kanilang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa ulat, inanunsyo ng isang presenter ang pagpanaw ng 86 anyos na leader kaninang madaling araw, kasabay ng pagpapalabas ng mga lumang larawan nito na may itim na banda bilang tanda ng pagluluksa. Unang iniulat ng Iranian media ang umano'y pagkasawi sa mga pag-atake ng US at Israel ng anak na babae, manugang at apo ni Khamenei. Samantala, isinara ang ilang pangunahing paliparan sa Middle East matapos ang pag-atake ng US at Israel sa Iran at ang ganting missile strikes ng Iran na nagdulot ng malawakang aberya sa pandaigdigang air travel. Ilang bahagi ng airports sa Dubai ang nasira matapos tamaan ng overnight Iranian retaliatory attack ang mga targets sa Arab Gulf states. Apektado rin ang mga paliparan sa Kuwait International Airport, gayon din ang Zayed International Airport sa Abu Dhabi kung saan isang nasawi at 7 ang sugatan matapos mabagsakan ng bahagi ng na-intercept na drone ng Iran. Patuloy naman ang pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon at ayon sa huling ulat ay walang Pilipinong nasawi o nasaktan sa gulo sa Middle East. 3 katao ang nasawi matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Barangay Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija nitong Sabado, Pebrero 28. Kinilala ng pulisya ang mga biktima na sina Romulo Sanggalang, 82, residente ng Mabalacat, Pampanga, Theodore Sanggalang, isang driver mula Gimba, at Rose Yuson, isang kasambahay na taga-Barangay Balo. Nadiskubre ng isang residente ang mga bangkay bandang alas 9:30 ng umaga. Natagpuan ng 2 lalaki sa labas ng container van na ginawang tirahan, habang si Yuson ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng van, malapit sa kama at nagtamo ng maraming tama ng bala. Na-recover sa lugar ang mga basyo ng bala mula sa kalibre 45 at 9mm na baril. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa krimen at makilala ang mga sospek. Timbog ang isang Chinese national at 8 iba pa sa isinagawang operasyon laban sa ilegal na pagmimina sa Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Isinagawa ang operasyon noong Pebrero 26 sa ilalim ng pinaigting na Oplan Kalikasan ng PNP at Department of Environment and Natural Resources. Pinangunahan ito ng Provincial Office ng CIDG, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau Negros Island Region. Nakumpiska sa lugar ang mga mining equipment na tinatayang nagkakahalaga ng 17.5 million pesos. Kabilang ang 2 backhoe, 3 10-wheeler dump truck, vibrating screen machine at generator control panel. Kinilala ng CIDG ang Chinese national sa alias na Shou. Ayon sa pulisya, wala umanong kinakailangang mining rights, permits o kasunduan mula sa DENR-MGB ang mga suspect. Sasampahan ng mga ito ng paglabag sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1999 at Republic Act 7076 o People's Small Scale Mining Act of 1991. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.